ng Panginoon Diyos si Kristo. Kaya sabi rin sa Biblia na dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos ay nagkaroon kayo ng buhay mo ng hanggan sa kabutihan ng loob niya. Hindi ito sa ating mga gawa. Hindi. Yung pa rin, ayon sa ating pananampalataya. Kabutihan ng loob ng Diyos, hindi ating sa mga mabuting gawa dahil sa ating pananampalataya. Yun yung mabuting balita si Jesus sa'yo. Ngayon, ang tao, hindi makuha yung buhay na walang hanggan ito dahil nga makasalanan, di ba? Makasalanan. Ang tao, hindi na kayang ligtas yung sarili niya. At hindi niya rin kayang pagtrabahuan o pagbayaran papunta langit. Yun. Pero, ang Diyos natin, ang Diyos ng Biblia, sinasabi, hey, Diyos ng pag-ibig. Gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Gusto niya ng pag-ibig eh, maawain siya. Pero yun din Diyos na sinasabi ng Biblia, ang Diyos ng pag-ibig. At gusto tayo iligtas. Sa rin yung Diyos na makatwiran, na sinabi ng Biblia na hindi niya hahayang, hindi tayo mapakusahan sa ating mga kasalanan. So, dalawang bagay, no? Parang meron itong komplikasyon. Yung Diyos na mabuti na pinigilala natin, yung Diyos ng Biblia, gusto tayo iligtas. Pero ang sabi naman niya, hindi niya pwedeng tayo pakusahan sa ating mga nagawang kasalanan. Ilang problema, ano? Pero yung Diyos pa rin ang gumawa ng para paligtas ng tao. Binigyan niya si Kristo, Jesus na anak ng Diyos. Ano ba si Kristo sa'yo? Sino si Kristo sa pagkakilala mo? Dali ko naman anak magkaya. Si Kristo, di ba si Kristo ay ang tawag sa kanya, anak ng Diyos, di ba? Pakunting-kunting nabubusog. Naging tao siya. Sa pakunting-kunting sa lupa, di ba? Ayon doon sa ato ng Juan, na nung pasimula, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Doon naman sa 12, ang salita ay nanirahan sa gitna natin, naging tao siya, yun si Kristo. Ano ba ginawa niya? Ayun sa pagkakaalam mo sa kwento, pagkamahal na araw, kapag ka ng mga Jesus King, ano ba ginawa ni Kristo sa lupa? Ano ba ginawa niya? Nandoon tama. Kulang ka sa alat. Hindi po nakakapanood pa rin. Hindi, pero meron ko nadinig, di ba? Sa mga movie, sa pasyon, di ba? Nililinan, di ba? Bumaba sa lupa para ipako sa krus, di ba? Ayun daw, baka mas... Bayaran yung lahat ng kasalanan ng tao. Yun ang ginawa niya. Siya yung tubo sa atin, di ba? Siya yung sacrificial lamb, siya yung nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. Then after 3 days, yung sa ipako, namatay siya, di ba? Yung dugo niya nabuhos sa isang kalbaryo para sa kabayaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Kasalanan natin noon, una, ngayon at sa kinabukasan. Kinabukasan pa, pinagbayaran na ngayon. Yun ang ginawa ni Kristo. At after nun, nabuhay siya, umakit sa langit. Ang sabi niya, mauna ako dito sa langit sa bahay ng Ari Ama at ipaghahanda ko kayo ng tahanan niyo doon pagkatapos ng buhay dito. Yun yung pangako ng Panginoon si Kristo sa atin. Yun ang sabi, yun yung ginawa niya sa Kalbaryo. Ngayon, sabi ko nga kanina na yung buhay ng kaligtasan, yung free gift ng kasiguruhan ng buhay sa langit ay libre. Yun yung makakita natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung faith ba? Yung ikaw yung paniniwala. Yun yun, faith, pananampalataya. Oo. Kailangan magsumpalataya tayo na si Kristo talaga, yun. Siya yung namatay. Yung para bang sinasabi, kasi pero meron ding dalawang klase ng pananampalataya. Yung sinasabi yung pananampalataya na sa isip lamang na para bang sinasabi na naniniwala ako kay Kristo na nabuhay 2,000 taon. Parang tulad yun ng paniniwala ko kay Rizal na tandaang taon nabuhay, bigla sa Malala. Pero hindi nakakapagligtas yun. Naniniwala ka lang sa isip eh. Tao kaya namin minsan nananalangin ka na mangingisda. Sana, Lord, sana marami kayong mahuli. Pag nakahuli kayo marami, humuli ka na. Nagbenta mo yun. Tapos na rin yun. Kaya sabi mo pananampalataya na kapag diligas, yung buhay mo, pagkasabang siya ito, ay pagkakasiwala mo kay Kristo na ang kaligtasan mo yung sa kanya lang nanggaling yung ginawa niya sa Kalbaryo. Malinaw ba yun? Yun lang. Maniniwala ka na yung pagkamatay ni Kristo sa krus, yun yung magdadala sa'yo sa langit. Yung ilipat mo yung pananampalataya mo sa ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. So, malinaw ba yun? Para bang halimbawa, ito. Ayan, halimbawa, pubula tayo, sasakay tayo sa sa bangka. Pumunta tayo ng isla. Gabi, nagkaroon ng halimbawa ng bagyo. Nadiba yung bangka. Tapos malulunod ka, may nakakapita kang kaprasong kawayan, nakahawa ka doon. Gusto mong mabuhay, di ba? Ngayon, dumating kami, kaya namin to. Ito na yung salbadita, wabig lilis ka namin. Sigurado kukunin mo yung salbadita para maligtas ka, di ba? Ganun yun. Parang iyahin yung tulad natin, ako yung Diyos Ama ng salita, tinawag kita, yung salbadita si Kristo. Hindi ko kakakapit dahil doon yung magiligtas. O baka na naman siya magiligtas. So,
maliwanag ba yung meron bang relevance o meron bang kumbaga may nakuha ko ba sa na-share ko sa'yo. Yan, oo. Kaya sabi ko na yung buhay ni walang hanggan, yan ay libre. Gusto bang tanggapin ito ngayon? Ito naman hindi relihiyon o hindi ano. Ito ay isang panalangin lang. Nakikilala mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon sa pagligtas. At sa panalangin na yun, makaroon ka ng kasiguruhan na ang buhay mo sa langit na pupunta. Dahil sinasabi sa aklat ng Biblia na kung sino man ang sa akin ang papahayag, kikilala ko bilang Panginoon sa pagligtas, ay aari kong anak ng Diyos. Kasi ang tao, lahat ng tao, hindi lahat anak ng Diyos. Ang tao, lahat nilikha ng Diyos. Ang pwede lang sabihin anak ko ng Diyos, yung lahat ng tao na kumikilala kay Kristo. Yun lang ang pwede maging anak, di ba? Yung kumikilala. Kaya kung gusto mong mapabilang sa mga anak ng Diyos at tagapagbayan ng kahirayan ng Diyos, ay ipapanalangin lang kita, magdadasal lang tayo. Magsisis tayo sa kasalanan, panalangin ng paghingi ng kapatawaran, and then pananalangin tayo, pangunahan kita sa ihip sa puso mo na si Kristo tinatanggap mo bilang Panginoon at Pagligtas. Gusto mo ba yun? Ngayon. Ito, wala ito. Bakit hindi tayo magkita? Pero ito ito isang bahagi ng buhay mo na magbabago sa'yo dahil may nakakita si Roland doon. Yung pala sinasabi niya na yung palang pagkilala kay Kristo na magkasiguro sa buhay ng walang hindi na ako takot mamatay dahil alam ko, pumunta ako sa langit. Nakuha mo ba? O sige, gusto panalangin kita ngayon. Ako muna man ang nalangin ha. And then, pagka sa panalangin pagsisisi, sabihin ko, sumunod ka sa akin ha. Dakilang Diyos na Ama sa langit, maraming po salamat Panginoon sa magandang lugar na ito ng dagat sa kalatagan. Sa amin pong magkakapatid na kaibigan na nakapasal po kami dito. At hindi po sa lahat Panginoon Diyos. Kapag kakataon ito na inyandaan niyo po ang puso ni Brother Hiner, na alam ko po namin na hindi po ito aksidente. Ito po ay matagal mo ng plano sa ganitong pagkakataon, ganitong pesa, ganitong oras. Makakuta po namin siya upang madiling niya po ang mabuting balita ng kaligtasan. At nakita po, kayo po nakakilala sa kanya, alam niyo po ang kanyang puso, ang kanyang isip, alam niyo po ang kanyang buhay dahil kayo po ang magbibigay sa kanya. Kaya Panginoon, ihahatid ko po siya sa panalangin ng pagsisisi, naway makita niyo po ang kalooban ng kanyang puso, Panginoon. Buhay ka sa akin ha. Panginoong Amang Diyos, ako po ay nagsisisi sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa simula na ako ay nagkaisip. Kaya tanggap po kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tandalangin ko po, bigyan mo po ako ng kalakasan at karunungan at kauhawan na hanapin kita na personal sa aking buhay. Gabayan mo po ako sa buhay na aking darating, ganun din po ang aking sambahayan. Dahil sinabi niyo po sa salita ninyo, kung sino ang naghahanap sa akin ng buod, ako ay papakilala sa kanya. Sinabi niyo po sa iyong mga salita, na kumakatok ka sa pintuan ng puso ng bawat isa, na kung sino ang bubukas, tatanggap sa akin, na magiging kasama ko, at tagapagmana ng aking kahiyaan. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito. Dahil niyo po ang kapahayagan ng labi ni Brother Hiner, Panginoon. Maaari pong sa mga darating na araw, hindi ko magkita, Panginoon. Naniniwala po ako na ang mga ministro ni Angel ang bagabay sa kanya at ang Santong Spirit doon kung saan ay siya po ay yung igagabayan, Panginoon. Patuloy po magkakaroon ng personal na relasyon sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for this day at pinupuri namin kita salamatan sa araw na ito. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay inyong kalooban. Mangyari po nawa na iyong kabutihan sa amin. Kung aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Oh, congratulations. Ngayon, ito yung ano. Si Pastor. Ikaw na, Pastor. Siyempre, ito yung si Pastor Jimmy. Ito yung pinuno namin. Ako yung assistant niya. Welcome sa family mo. Welcome. Daddy! Mama, may bibigyan ka pa sa bahay. Meron ako doon sa kotse mamaya kahit na bawal bibigyan kita. Oo.